Hi guys! Tara't samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga cruise ship dito sa Dutch Harbor, Alaska. At first time natin na makakapag-tour mismo sa loob ng cruise ship. Ngayong araw nga ay sobrang excited ako mga kahampas dahil nga for the first time ay makakapag-tour tayo sa loob ng cruise ship dito sa Dutch Harbor, Alaska. At sa mga hindi pa nga nakakaalam, ang Dutch Harbor, Alaska ay isa sa mga tourist destination ng mga cruise ship. Pagdating nga namin dito ay sakto naman na palabas na din yung ibang guest passenger para pumasyal dito sa Dutch Harbor at Alaska. At pagpasok nga dyan lahat ng gamit, pati mga phone ay dadaan muna sa scanner. At bago nga kami tuluyang makapasok sa loob ay kailangan muna namin mag-sign in dyan at iwan yung aming mga ID. Tapos bibigyan na kami ng passes para makapag-tour mismo sa loob. Maraming salamat at shoutout dito kay Kuya Rex Deposo na nagwo-work dito sa Seabourn Odyssey at siya yung dahilan kung bakit kami makakapasok at makakapag-tour ng libre dito sa Seabourn Odyssey. At pagpasok nga namin ay bumungad itong napakaganda nilang main restaurant at ayan nga, paikot-ikot na kami dyan at napakaganda. Kayang-kaya lahat i-occupy ang lahat ng guest passenger. At kung ikukumpara nga ang laki nito sa mga nakakainan nating restaurant, ay 4 times yung lawak niyan. At hindi pa nga rin ako makapaniwala, nakikita ko talaga yung actual na loob ng cruise ship. Dati nga ay sa mga social media ko lang nakikita. Tuwing summer nga pumupunta dito yung mga cruise ship, dumadaong dito sa Dutch Harbor. At itong area na nga ito yung tinatawag nilang casino. May mga guests minsan na gusto nilang mag-casino o hindi na kailangang pumunta ng Las Vegas, dito na, char. At sa pagkakatanda ko nga, ito naman yung bar dito sa loob ng cruise ship. Maluwang-luwang din to. Ayan, maraming mga upuan at sa gabi nga ay dito rin nakatambay yung ibang mga guest passenger. At bukod nga sa mga entertainment na meron dito sa cruise ship, ay kung napapaibig naman ang mga passenger na mag-shopping, ay naku, walang problema yan dahil meron din sila ditong boutique. Ayan, pwede kayong mag-shopping ng gusto nyo mga damit, souvenir, mga pabango, or kahit anong maibigan nyo dyan sa boutique nila. Pero pinakang importante at mahalaga nga ay kailangan meron tayong pocket money para makapamili. Dahil kung walang pocket money ay wale. Sunod naman nating iikutin nga itong card room at dito nga ay may mga computer. Para kung may mga business transaction yung ibang mga guest passenger ay magagawa nila dito. At ang iba nga ay may mga business sa kanilang lugar ay malaking tulong nga itong may mga computer dito sa loob ng cruise ship. May mga access para habang nagbabakasyon nga sila ay tuloy pa rin yung transaction ng business nila o sa iba pang bagay na gusto nilang gamitin yung computer. Binigyan nga kami dyan ng mga cookies at burger ng isa sa mga cruise ship at tinabi nga muna namin at para mamaya namin kakainin. Tapos itong asawa ko naman nakita niya yung halaman na yan. Ay ang dami niyan dati sa amin sa Pilipinas. Ay alam niyo ga ang ginawa ay pinagbubunot niya ay hindi niya alam na maganda palang ilagay sa paso tapos sa loob ng bahay. Paano kasi nakatanim lang sa amin sa harapan. Kaya ayun, nang hinayang siya, nakita niya na ang ganda pala daw. At kung mapapansin nyo nga ay ang dami naming inaakyat na hagdan. At itong cruise ship na ito daw ay hanggang deck 9. Meron silang conference room, may launderettes. Hindi ko lang alam kung tama yung pag-pronounce ko. Basta yun. Pero kahit ilang ikot-ikot nga kami at akyat-akyat ay hindi pa namin nararamdaman yung pagod. Syempre mga excited. At kung ang isa nga sa daily routine nyo ay may exercise kahit nagbabakasyon, ay meron dito silang gym. At itong ang aking bunso, naku po, nagpakitang gilas na. Ayan, so madami silang mga equipment dito na magagamit para sa pag-exercise. Kaya talagang sisipagin kayo mag-exercise dito. At ang amin ngang bunso ay ayan, exercise naman. Wala talagang ubos ang energy. Meron din sila ditong spa or yung massage area. Sa mga gustong magpamasahe, ayan, pwedeng-pwede kayo dyan. Palibhasa nga ay walang bata dito sa cruise ship at ang kadalasan nga ay ang mga pasahero dito ay yung medyo may edad na. Nag-range sa 45 to 65 years old. At tuwang-tuwa nga sila kay Margaret at intinding-intindi nila. You put your legs here, or you can put your foot. Yeah, wow, you That's good, live a huh? life, yeah? That's good, huh? Yes, it's good. At pil na pil nga ng bata ang pagkain. Ayan, taas pa. Dito naman nga yung pinakang private relaxation area ng mga guest passenger.
Kapag gusto nilang maghiga-higa dyan ay pwede. Tapos, sa labas nga niyan ay matatanaw nila yung mga magagandang tanawin na mapupuntahan nila ng ruta ng kanilang cruise ship. At ngayon nga yung natatanaw nyo dyan ay yung dagat at bundok ng Dutch Harbor kasi nga dito sila nakadaong. At sinusulit na nga ng inyong kampas ang paglakad-lakad dyan kasi hindi natin alam kung kailan uli mauulit ang pag-tour natin sa cruise ship. Nagpa-picture nga muna kami bago kami lumipat sa ibang area. At lulubos-lubosin na talaga natin. At kung hindi nga kayo nakapagpasalon bago kayo mag-tour sa cruise ship ay wag mag-alala. Dahil mismo dito sa loob ng cruise ship ay may salon. O diba, complete package na talaga dito sa cruise ship. Wala na kayong ibang gagawin kundi talagang mag-relax at ginawa itong cruise ship para talaga sa relaxation ng mga tao. Kaya marami nga ring naiinganyo sa cruise ship na magbakasyon ay talaga namang nakaka-relax at convenient na convenient. At para nga sa akin guys ay ito yung pinakang gusto ko na area sa cruise ship. At sa baba nga niyan ay matatanaw ang swimming pool. Meron din diyang patio bar. The Grill by Thomas Keller. The Colonnade. Hindi ko nga sure kung tama talaga yung pag-pronounce ko. Pero yun lang yung mga natatandaan ko talaga na area dyan guys. At sana nga tumama. At sabi nga nila na mas maganda daw yung area na to kapag gabi. Gawa nga ng mga pailaw. Sayang nga lang at hindi natin makikita ng gabi ito. Kasi nga araw tayo nag-tour. Tapos, ang dilim dito guys sa Alaska pag summer ay hating gabi. Gabi pa nga din naman ang alis nitong cruise ship dito sa Dutch Harbor. Kaso nga lang ay talagang maliwanag pa yung gabi dito. Kaya hindi natin makikita kahit matatanaw sa labas ng mga nakailaw to. Itong kinatatayuan naman namin ngayon guys ay ang tawag dito ay Sky Bar. Tapos ayun yung kabilang dulo naman ng cruise ship yung makikita nyo matatanaw. Tapos ang paligid ay dagat at bundok ng Dutch Harbor. Ayan. At yan nga sa dinadaanan namin ay nandyan ang mga guest cabin ng mga passenger. Hindi nga lang ako makapag-video dyan kaya hindi ko makapakita sa inyo. At isa pa nga pala sa pinakang paborito kong area ay ito yung tinatawag nila na bridge wing. Kung saan dito yung nag-ooperate para patakbuhin yung cruise ship. Parang driver ba ganon. Makikita nyo nga yung magkabilang side dyan ng barko. Kumbaga sa sasakyan ay parang may side mirror. Ayan, dito sa kabilang area ay makikita yung yung kung saan nakadaong yung barko. Yung kapag bababa aakyat yung mga pasahero. Ayan. Tapos sa kabila naman ay yung dagat. Masayang-masaya nga kami na nakapag-tour dito. At sabi ko nga sa asawa ko ay birth month ko yung September. Tapos anniversary month din namin ay ang gandang regalo na sa amin. Isang biyaya na nga na makapag-tour kami dito sa cruise ship. Nagpapasalamat nga kami sa mga crew ng Seabourn Odyssey. Napakabait nila sa amin. At marami din dito tayong mga kababayan na nagwo-work na piniling malayo sa kanilang pamilya para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Saludo kami sa inyo. At ang aming ang bunso ay akala ko kung ano yung sinisilip niya. Yun pala ay may parang bubog na nakikita yung ilalim ng dagat. Ayan. Sabi nila ay aquarium daw. Hindi man namin naramdaman yung pagod. Ganun pala pag masaya ka at gusto mo yung ginagawa mo. Walang pagod-pagod, char. At ang aming mga anak nga ay nanghihingi ng ice cream at yun lang daw yung gusto nilang kainin dito. Tapos kami mag-asawa naman ay hindi pa rin nga nakaramdam ng gutom at gusto lang talaga namin mag-ikot. Tuwang-tuwa nga ang aming bunso't naka-ice cream na at tinanong pa siya dyan ng crew kung ilang scoop daw yung gusto niya. Aba, sinabi 2. Ay, ang sigurado naman ay mamaya ay kami yung uubos. Kasi nga sa laki ng ice cream ay hindi niya kayang ubusin yan. At kung napapansin nyo nga na 2 anak lang yung kasama namin ngayon. Nasa Pilipinas nga ang aming panganay. 3 nga ang aming anak at kung minsan nga lang sila sumama sa aming mga vlog at kapag ayaw nga ay hindi namin pinipilit. At habang hinihintay nga namin matapos silang kumain ng ice cream ay ako muna dito ay rarampa. Kala mo naman hindi pa nasakit ang tuhod pero mamaya pag uwi yan ay daing. At pagkatapos nga kumain ng mga bata ng ice cream ay tinur pa rin kami ni Kuya Rex dito sa baba ng cruise ship sa pinakambaba kung saan nandun ang mga cabin crew. Tapos, andun mga engine room, yan sa mga makina, ganon. At dito na nagtatapos ang ating cruise ship tour. Salamat sa panonood. Bye!